Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kasalukuyan na nga sumasabit o sumasayad ito pong eyewall ng Bagyong Pipito dito sa malaking bahagi ng Catanduanes. So ramdam na po o tinatanggap na po ng Catanduanes ito pong full force ng mapanganib at destructive na lakas ng hangin nito pong Bagyong Pipito. So antayin na lang natin yung official time at location ng landfall ng Pag-asa dahil dapat pumasok yung gitna ng Bagyong Pipito sa general area ng landmass or kalupaan bago mai-consider po itong landfall. Dapat kumilos pa po yan ng kaliwa ng bahagya o sumabit dyan sa may area ng Karamoran. Nonetheless, tanggap na tanggap pa rin po ng Catanduanes ito pong full force ng Bagyong Pipito. Nasa super typhoon category pa din po ang Bagyong Pipito na may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 195 km per hour malapit sa kanyang gitna or sa kanyang eyewall at kung minsan may mga pagbugso po yung umaabot sa halos 240 km per hour. Kasalukuyan pa rin pong humahagupit o nananalasa ito pong Bagyong Pipito dito po sa malaking bahagi ng Bicol region at yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit pa rin po dito sa general area ng Northern Samar, kasama na po dyan ang area ng Masbate. Samantalang ito namang areas ng Quezon, kasama po dyan ng Pulilio ay unti-unti na pong nababalot ng kanyang panglabas na kaulapan. Yung ating degrading weather ay aasahan natin nakikilos pa northwestward kasabay po ng pagkilos din ng Bagyong Pipito pahilagang Kanluran papunta po nga dyan sa general area ng Central Luzon. So narito naman po ang WRF model run ng Weather Manila para po sa posibleng pagulan dala-dala ng Bagyong Pipito sa loob ng 12 hours. Pinapakita dito ito pong mga kulay black at dark pink, yan po yung ating at least 100 to 200 millimeters or higit pang mga pagulan. Yan po ay posible dito sa malaking bahagi ng Catanduanes, kasama na po dyan itong Camarines Sur, dyan po sa may area ng Caramoan. Mga heavy hanggang intense rains naman ang ating aasahan dito po sa area ng Camarines Norte at natitirang bahagi ng Camarines Sur, kasama na po dyan ang area ng Albay at ito pong areas ng Sorsogon. Para naman po bukas, kasabay po ng paglapit ng Bagyong Pipito dito sa eastern section ng Central Luzon, magfo-focus po yung ating mga at least or higit 200 mm na pagulan or yung ating at least torrential rains dito po sa eastern section ng Central Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon, yung eastern section din po nito. So yan po ang mga areas ng Camarines Norte, Quezon, kasama po dyan ang isla ng Pulilio. Ito pong areas ng Aurora, kasama na rin po dyan ang ilang areas ng Isabela. So narito naman ang pagtaya ng Pag-asa para sa mga posibleng daladalang pagulan ng Bagyong Pipito habang tumatawid po yan dito sa eastern section ng Bicol region. Again, ito po ay 24 hours accumulated rainfall o pinagsama-samang pagulan kumpara dun sa Weather Manila na 12 hours lang. Ibig sabihin po niyan, maaaring bukas ng umaga ay wala pa po tayong mga pagulan dito sa ilang bahagi ng Central Luzon na kung saan papunta ang Bagyong Pipito, pero may ipon po yan bukas ng hapon hanggang gabi. Sa kasalukuyan nga, nandito sa area ng Catanduanes ang Bagyong Pipito. Kasi dito meron po tayong inaasahang intense hanggang torrential rains dito po sa general area ng Catanduanes. Kasama na po dyan ang Camarines Sur, maging dito sa Camarines Norte. Meron din tayong posibleng intense hanggang torrential rains dito po sa general area ng Quezon, Rizal, Nueva Ecija, Aurora, kasama po dyan ang Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan at area ng Benguet. Given na dito po tatawid ang Bagyong Pipito. Again, gaya nga ng binabanggit natin itong nakarang pa, yung ating concentration ng pinakamalalakas na mga pagulan at pinakamalalakas na bugso ng hangin ay nandun po sa general area na medyo malapit sa gitna ng bagyo. Samantalang posible po yung ating mga heavy hanggang intense rains dyan po sa area ng La Union, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, kasama na po dyan ang Bulacan, maging dito sa area ng Albay at Sorsogon. Mga posibleng moderate at kung minsan heavy rains naman ang ating aasahan dito po sa general area ng Cagayan, Isabela, Ifugao Mountain Province, Kalinga, Abra, kasama na po dyan ang Ilocos Sur. Dito naman sa ibabang bahagi ng Luzon, dyan po sa area ng Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, kasama na rin po dyan ang Masbate at ito pong hilagang bahagi ng Samar. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Pipito. Sa kasalukuyan nga, ang Bagyong Pipito ay nandito sa gilid ng Catanduanes. So titingnan natin kung i-consider ng Pag-asa na landfall po yung pagdaplis niyan dyan sa may area ng Catanduanes. Patuloy po yung kikilos pa northwestward patungo dito sa eastern section ng Central Luzon. Maaaring dito sa hilagang bahagi ng Quezon or dito po sa general area ng Aurora. Maaari po yung tumawid ng Central Luzon palabas dito sa may West Philippine Sea, Baya Pangasinan or area ng La Union. Meron po tayong inaasahang posibleng paghina ng Bagyong Pipito if ever tumama na po dito sa mga kabundukan ng Cordillera at Sierra Madre. Nonetheless, malakas na bagyo pa rin po ito habang tumatawid dito sa mainland Luzon bukas. Samantalang para sa lakas ng hangin, ito pong kulay dilaw ay babalot po sa malaking bahagi ng Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa dito po sa area ng Mindoro at Marinduque, kasama po dyan ng Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon at ito pong areas
ng Northern Luzon bukas. At ito naman pong kulay pula, yung ating at least 89 kilometers per hour o higit 89 kilometers per hour. Diyan po yung ating pinakamalalakas na bugso ng hangin na associated dito po sa Bagyong Pipito. Yan po ay dadaan dito sa mainland Luzon, particularly dito sa Central Luzon. Kasama na po dyan ito pong katimugang bahagi ng Northern Luzon. So kasabay po ng patuloy na pagkilos ng Bagyong Pipito pa northwestward, mas madadagdagan po yung mga areas na maapektuhan nito dito po sa general area ng mainland Luzon. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan nito at ng malalakas na bugso ng hangin. At wag pa rin po natin kalimutan mag-ingat dun po sa mga areas na nakatira sa mga baybaying dagat dito po sa eastern section ng Luzon. Sa mga posibleng storm surge o pagtaas ng tubig kasabay po ng pagbaybay ng Bagyong Pipito dito sa eastern section ng Luzon. Mamaya tabayan na po muli ang ating pagtalakay dito po sa Bagyong Pipito. Balikan po natin yan mamaya. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Mag-ingat po tayo.